buwan, yapit sa 21 sa bulan sa Marso. Sa tanan ha, sa tanan ng mga tigpaminaw, sa itong mga kinsa itong mo padangat sa itong mga pangutana, mga komentaryo against sa itong mga di pag-iskutan diri, pwede mong dire sa itong cellphone, dire po sa atong live Facebook, pwede po muna makachat niya among mga pangutana ninyo, among ng pagtagad niya among pong pagtagad nga mayo yung pagtubag na pinag-Diyos pagtulunan sa Simbahang Katoliko. Muna nga lahat ng Brad Arnold karon maanhi po, kasi makagayon sa Brad Arnold makaanhi. So muna nga atong gi-welcome ang tanan atong mga kaubanan sa Hutong Catholic Philippine Society. So sa tanan sa akong country, sa tanan nga itong mga suking tigpaminaw, sayod ka nga daghan usab nga nagsulod sa atong tulumanon sa Dialogos Pagtuong Katoliko niya wala ta maka live sa atong Facebook matag Sabado kay gumikan mga hinungdan usab nga sa atong kuan mao na nga itong kuan ang karon makuha usab ma-live ta sa atong Facebook sa ita na nas Brad Abel tumagad atong kauban sa Hutong Catholic Philippines. So sa tanan ha, tanan tong mga suking timinaw niya atong sa akong giingon nga pwede mo makapadangat sa inyong mga pangutana sa akong cell number sa 019-683-4302 019-683-4302 mana akong cellphone number, pwede po mo maka-comment sa atong Facebook mga tanas pagtulunan sa Simbahang Katoliko or amo ka nang i-acknowledge sayod ka nga daghan usab ng mga pangutana kabahin sa atong mga pagtulunan sa atong mga kumanon sa partikular ang yun sa tanggod ng Brad Harold Sulitana niya sa pangapuan o sa atong mga kumanan niya mga lay ministers usab nga sa kanunay usab ay nagsunod sa atong tulumanon sa Dialogos Pagtuong Katoliko nga din sa kanunay bisag pa sa kadaghan sa mga pangatake sa atong pagtuo, at least atong mga kaubanan sa atong Catholic Philippines andam usab sa pagpanubag kabahin sa atong pagtuo mga pinangga. Sayod ta nga daghan man gyud ang mga igsunan nato nga nausab sa mga punto sa mga protestante against pagtulunan Simbahang Katoliko. Tanan mga doktrina sa Simbahang Katoliko ilan naman yun ang i-against, ilan naman yun ang reject, at least nga na itong mga kubanan sa putong sa Catholic Philippines na nagpasabot kabahin sa itong mga pagtulunan. Pagtulunan na ito nga di gyud maluad kay kumikan giubanan mo ni sa itong Diyos Kristo. Bisa pa kuno ang ganghaan sa Hades, di gina makabungkag kay kumikan ipasligan sa itong Diyos Kristo nga kining simbahan bulungtan gyud hantod ng Diyos katapusan. Muna nga ang Simbahang Katoliko nga din anaa karon gikan pa sinugdanan anaa ang pagpanutos hantod karon sa pagtamas-tamas may utang pagtamas-tamas kay gumikan daghan ang mga simbahan karon labi na nga atong mga simbahan karon nga daghan na kayong at least katong mga Simbahang Katoliko din ipaghimog mga kuan sa mga pinangga nga di na mga Katoliko. Mao na nga sa tanan natong mga kaubanan sa Hutong Catholic Philippines labi na sa Barangay Malubang natong mga kaubanan diya sa pamilya sa Brad Morelia sa mga Clausos palagan ni Antidaday Clausos na ni Tilma, ni Bernie, ni Dari, ni Juji kubano sa itong mga kaubanan diya sa Barangay Malubang sa ayat ka nga nausay nagsunod sa itong tulumanon na ginagyon sa Dialogos Pagtuong Katoliko panahon sa Domingo. Itirban niya among program, itirban batag Domingo, yung lang Bad Dagden, Bad Brad Peter, Bad Boy Mahinay, itirban among program niya batag Domingo. So at least nga, di gyud mawala ang atong program mga kaigsunan, harang lang dito pagdayag
pagpadayag sa atong pagtuo aron sa atong mga kaigsunan makakaplag sa kamaturan sayod ka nga ang uban inosente or na nalimbungan sa atong mga kaigsunan mga protestante usab nga gustong muluad sa simbahang Katoliko. Mao na nga sa tanan kasikbit nga naligan sa dirigid sa Dakbayan sa Osamis, at least atong mga kubanan na to niya natay prayer service ang taon niya madami lang niya mo may balo sa atong kuan kay siya may naibalo kung asa ang prayer service niya. So sa tanan atong mga kubanan labi na gid sa St. Vincent de Paul nga atong paroko niya si Father Puloy uban sa mga Knights of the Altars, mga choirs niya, mga lay minister niya sa Barangay Tinago sa St. Vincent de Paul. So may muto kanyang tanan niya sa Barangay Tinago. Sayot nga siya nagsunod na to, labi na sa Lightas Pilpatak Channel 18, sa tagsa-tagsa ka mga radyo, niya na nagsunod niya po sa pagtulungan na to simbahan. Kaya importante kaya to, labi na karon nga ato nang gisaulog ang kaslugan ato karong sunod na bulan karong Abril. So manghinaon ta nga ang tanan naa sa Kapiskay's Panglawas. So akong ihatag ni Bradani alang sa pagmusta niya siya motiwas kung sa to'y mga kulangon sa akong kuhan niya magkaarabay niya prayer service. Bradan, may hapon? Okay, dahang salamat Brad Ma sa paghatag og higayon aron sa pagtimbaya at sa ato ang mga suki ng mga tigpaminaw nini ato ang istasyon sa DSDD. Uban sa mga kasikbit nga mga lalawigan sa Misamis Occidental, ilabi na gayon diha sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur. Apan sa dili pa ako ding pagtahod og pagyuko sa atong talahoron ug halangdon nga arsobispo, si Arsobispo Martin Sarmiento Humungad ug ingon man usab sa tanang mga kaparian, ilabi na sa mga kaparian dinhi sa Archdiocese sa Osamis ug sa tanan nga mga naminaw karon ug ako din pagtawag og pagyuko usab sa mga advisor silang Brad Wendell Calibong, Brad Kaka Rosal, Brad Arnold Ramuso ug ingon man usab ni Dr. Dino Ditsing. Kauban din nato karong kahaponon si Brad Abil Tumagad nga gikan pa taon ni sa Jimenez nga ming anhin lang yun siya aron nga dugay magin ako ning gihangyo ni si Brad Abil, pero salamat sa Ginoo nga nakahigayon na gid siya sa pag-anhi. Karong kahaponon atong i-discuss karon nga topic mahitungod sa Inquisition kay mao ni paborito kay nga topic sa atong mga kaigsuonan nga mga protestante, mga dili katoliko. Labi na sa itong mga kaigsuonan ng mga SDA, mga sakop ni Felix Manalo, Iglesia ni Cristo nga gitukod ni Felix Manalo, o sa bisan unsa nga mga sikta nga supak sa simbahang Katoliko. O paborito kay ni topic nila nga Inquisition kay matud palagi nila bangis kayo ang simbahan kay daghan kay mga kinabuhi ang gikutlo. Apan sa dili pa na nato tukion ato sang tibawason ang pagtimbaya ilabi na sa ato ang mga binikanan nga naminaw karon diha sa amoang panimalay diha sa Bituon, sa akong amahan si Publio Tumaraw, sa ako ang inahan si Alberta, sa akong mga anak sila si Danipi, si James, si Matthew, si Divine, si Isabel, o sa tanan nga mga silingan nga naminaw nako diha karon. O ingon man usab sa ako ang misis nga tuwa dito sa layong dapit, tuwa dito sa Kuwait nga hinaot o magtan-aw sa karon, mayong buntag kanimo diha lang o sa tanan nga mga OFW di ay nga naglantaw nato karon kay live man ta sa Facebook, doon na gyud mga kaubanan nato, mga kaigsuonan nato, mga Katoliko ug dili Katoliko nga tuwa dito sa layo sa gawas sa nasod. Sa makausap pa, may hapon o may buntag kaninyong tanan. Balik kanimo Bradman. Uy, salamat kay Bradan sa timbaya niya ato. Saglit lang ha. Saglit lang.
atong kuan kay medyo feedback. So naman si Brad Abel. Pwede si Brad Abel mo kunin ako dito. So okay na? So pwede. So ano ha, nasa Brad Abel usap kasi makanis Brad Aldon karon usap niya atong klaro kay itong ikuan dali nga itong diskutan karon kabahin sa inquisition kay daghan ato mga kitsunan nga mga protestante di pa giyayag pasanginlan ng simbahan katoliko ang grabe ko nung pagkasalbahe ko ng simbahan katoliko daghan ko nung gipagpatay kay mao na ipatinaw na to karon ni Brad Abel kabahin sa anang inquisition kay haron gyud napay daghan ato mga kitsunan nga wa pag yun makasabot kung unsa gyud inquisition kung unsa gina nga inquisition nga ang simbahan bagay mo'y nagpapatay ana kay matud pa sa mga pinangga ang simbahan may nagpasingilan gihukman man lang ang simbahan kay gimikan kuno grabe kuno ang simbahan kay daghang pamatay so ato na mahibawanon niya i-discuss na ni Brad Abel alang sa pamahayag niya. Pwede mo maka-comments or makatawag sa atong telepono, makatawag sa atong cellphone usap. Nata live ka sa Facebook gihapon. Pwede mo na maka-chat, mangutana, kabahin sa isgutan karon about sa inquisition. Kay daghan kay atong makigsunan, mga gina atong makigsunan muhukom dayon. Muhukom dayon ba dili mo tuki sa mga kasaysayan kung kanang inquisition unsa na nahitabo ana. Mo na nga i-discuss karon ni Brad Abel kabahin sa inquisition haron gyud malamdagan ang atong mga igsunan kay diha lang sa Facebook daan grabe mo na pagpatake sa Facebook kay punya. Laro ato man ang monitor kay nag-monitor gyud sa Facebook niya kabahin sa inquisition daghan pasumangil gipasungin na simbahan katoliko. Nga grabe ko ng simbahan katoliko kamangtas. Mabukunan na itong simbahan nga tinupo ni Kristo niya perti magunamang tasa. Alang sa itong mga pinangga nga wa makibalos kasayuran sa alang kabahin sa inquisition, pwede mo nga makakomenso niya. Kaya nasa Brad Abel, daghang mga referensya ni Brad Abel, ipadala diri aron lang Diyos pagmatuod nga ang simbahan katoliko nagtukan sa kamatuoran. Kaya kung di gyud ikibalos simbahan katoliko na tumakauban ng CFD nagtuog na mga pinangga nga ang simbahan napuno sa pagka di maayo. Wala lang comment sa Facebook ha, dahil Facebook di na to malikaya naago na kay kabahin sa niya ipasingin lang ang simbahan about sa inquisition. Wala nga pwede maka-comments ang niya, pwede mo makatawag sa telepono, pwede mo makatawag sa atong cellphone alang sa kasayuran. Kay haron matinawan, malamdagan ang atong mga kaigsunan nga naa sa atong mga naa sa protestante nga din wala sila makibalo. Kay gumikan na bringwas na paguluhan sa protestante. Mao na nga atong wanon niya ni Brad Abel alang sa kasayuran sa uban nga din wa pud masayod. Kay importante kayo ang inquisition. Brad Abel, kasi ready na sa Brad Abel. So akong ihatag Brad Abel alang sa pamusta dahil sa sunod. Brad Abel, may hapon? Yes, bro Mario, may hapon. Bueno, kay suon, may pagpaminaw ka na itong tanan. Pwede ka diri bro, para makita ka. Unya na lang bro. Unya bro. Pansadili pa mga igsuon, mo padayon ta sa atong lisgotanan, akong pagyukbog pagtahod di ay sa atong halangdon nga Arsobispo kay Monsignor Martin Humuad sa tanang mga kaparian dinhi sa atong Diocese of Osamis. Og sa akong pagpanimbaya usab di ay sa atong mga kaigalaan nga naminaw nining atong matulungan programang Dialogos Pagtuo matag Domingo kini mga binangga no. Ako kamong gidasig kanunay sa paggahin og panahon sa pagpaminaw nining atong programa. Akong pagtimbaya di ay sa atong mga kaigsuonan nga kauban nato sa buhat labi na sa hutong sa Knights of Columbus, sa Bible Apostolates, sa mga katekista, sa mga lay ministers, sa mga grupo usab sa San Jose, sa Grada Corazon, o labaw sa tanan sa hutong sa Catholic Faith Defenders na sa mga nagadaiya nga mga kalungsuran o mga chapters o sa tanan nga mga kasikpit usab nga mga lalawigan no
o kutob sa mabot nitong Sibya maayong pagpaminaw o pagtanaw sa atong live. Bro, Bueno, salamat kay Brad Abel usab sa iyang timbaya. So, nga karon taon basit si Brad Abel mo kuha lang sa hatag sa iyang kuan kabahin sa Inquisition. Kay importante kini atong mga patulunan sa atong kabahin sa Inquisition kay daghan usab na itong mga kaigsunan nga wala kay baluan tungod sa Inquisition. Kay kasagara ang simbahang Katoliko may lang gipasinginlan. So mao na nga importante kayo ang mga pagtulunan sa simbahang Katoliko nga din giatake sa itong mga pinangga karon nga nagibulag na sa simbahang Katoliko. So mao na nga ayaw niyo si Piata. Pwede mo makasamging niya, pwede mo maka-chat, pwede mo makatawag sa among pandere, pwede mo sa telepono sab, pwede sa telepono sab, sa among cellphone, pwede mo makakuan. Sa tanan nato mga kaubanan na sa itong Catholic Entrepreneurs sa Cathedral Chapters, so kanunay usab nga nasunod sa itong programa sa Dialogos Pagtuong Katoliko, alaw na ngadto na sa alas 3 sa hapon. Sayot ang gamay ra itong oras pero at least nga makapadayag ta sa itong pagtuo kabahin sa pagtulungan sa simbahang Katoliko. Badan? Okay, Brad Bar, dahan kayong salamat sa makasapa. Ako din, ato sa din i-greet ang ato ang mga viewers karong kahaponon, Brad Mar. Maayong hapon ni Brad Harold Sulitana. Watching mga bro, maayong hapon ni mo bro Harold. Dili ka makaanhi bro, gikan ni sa Tanggob si Brad Harold Sulitana. O yung man usab ni Brad Dennis Patadilla. Happy Lord's Day and God bless. Salamat bro, maayong hapon kanimo. O gikan ni Brad ang emisaryo watching from Ibaa. O ingon man usab gikan ni Logunsal Putong Gonzalo Payog Tungko from Bohol. Ako ni uyuan maayong hapon nimo. Kul kumusta man uban ni Auntie Ilin. Maminaw karon sa makausapa maayong hapon. O sa ako na mga kaparintihan diha dai sa Bohol dituod sa pamilyang Payot Tumaraw. Maayong hapon kaninyo. Ya, ato na sigurong sugan si Brad Abel yan. Pwede. Ato yata ni Brad Abel. Alang din sa pag-ayot, ha? Sige, ano makasubo na ita. Kasi magbaylo ko na may Brad Abel. Dili ko na po. Ako'y drive. Okay, magsugod na ta. Ato sa ihatag ni Brad Abel karon ang higayon aron sa pagpasabot mahitungod sa atong hilisputanan karong kahaponon nga may kalambigitan nining topic nga Inquisition kay matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante Brad Abel, Brad Mario nga hilabihan ka bangis ang simbahang Katoliko. Kunya moingon kuno ang mga Catholic faith defender nga ang simbahang Katoliko mao kuno ang tinuod nga gitukod ni Kristo. Kunya kung tinuod pa nga kining simbahang Katoliko mao kining simbahan na ang gitukod ni Ginoong Hesukristo, nganong hilabihan man ka mangtas, hilabihan man ka bangis nga daghan kay mga kinabuhi nga gikutlo. Ilabi na kining ilahang giingon nga kining Dark Ages, kining panahon sa Inquisition o persecution. Mo nga pasalamat nga niya si Brad Abel karong kahaponon aron sa pagpasabot mahitungod ni anang hilisgutanan kay kining ato ang mga kaigsuonan nga mga Protestante, ilabi na sa mga kaigsuonan nato nga mga SDA, mga Iglesia ni Cristo nga paborito kay nila ni nga topic ilahang tukion aron nga makakuha pud sila og pansin sa mga inosente nga mga Katoliko ba tuod no mogamit sila og history, mobasa sila og history apan himuan nila og history. Niya kung kita mo mogamit og history dili sila mosugot. Pero og sila mo atake, mugamit sila history, ang nakaproblema, kahimuan nila history. Kung mugamit ta og mga reference, dili sila musugot, kay Biblia lang. Pero og muatake sila, mugamit sila mga reference, mo na nga himuon nilang difference. Ni ama si Brad Abel karon, mo na nga ipasabot ni Brad Abel karong kahaponon ang mahitungod ni ining persecution o kining Inquisition o ato na ihatag ni Brad Abel. Bro, may hapon nimo bro. May hapon bud, bro Danilo. Tumaraw.
Bueno mga igsoon sa dili pa akong timbaya di ay sa natural sa akong pamilya no sa Tumagat family diha sa Jimenez lakit usab di ay sa among pura paroko kang Father Victor Sirino ug siyang baikar nga si Father Archie Bukia no mayong hapon kininyo dihadre. So brother, malipayon kaayo nga itong mga pinangga nga mga nasa lain bundok no with due respect nila. Actually kita wala man jud ta ingon nga nahilabot nila kun dili nga atong gibuhat karon mo lamang ang pagpaluto sa hustisya no kay dili kayo fair mga igsuon nga gani atong mga pinangga nga mga kaigsuonan nato nga dili katoliko musaway mo atake simbahan below the belt trabaho sa nila makita nato sa Facebook mga igsuon no dayon matingatan nila mga igsuon nga sige sila saway sige sila atake mga igsuon nga mogamit sila mga ebidensya nga wa yan mo'y igong basihanan na usahay ilahang mga ipangkutlo mga ebidensya kung sa kananaan sa rule of court para na mga self-serving ba nga mga hinini ang ebidensya doon na iba na mga haka-haka lang so naay uban nga mga opinion lamang no so kining ni ang pagpasangil na Brodan o Bro Mario magpabilin kining mahimong bakak gawas kun ila kining mapamatud-an. Nasayod kita nga kun kining bakak ilang gamiton sa pagsaway kanato usa kini ka dakong pagbutang-butang. Nga kining mga pagbutang-butang mga igsoon usa ka dakong sa unya gani ko nato masahon nagbala ang kasulatan nga kadtong mga tawo nga magbutang-butang walay luna sa ginhulian sa langit. Nga naa sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10 nga mga tigbutang-butang dili kayo makasud sa langit. Una nga atong hatagan og husay mga pinangga regarding sa ilang atake sa simbahang Katoliko. May kalibutan sige tawag natong pagpandutos o persecution. Nga sa unang sayong Kristiyanismo mga igsoon matud pa nila nga ang simbahang Katoliko mao ang nagdutos sa daghan nga mga Kristiyanos. Nga gani with due respect sa mga born again, mingon mga born again nga kami katong Christians nga gilutos sa mga Roman Catholics. Mingon ba ng SDA kay matud ba nila sila kunog tudua nga gilutos sa mga Romano Katoliko. Aron sa paghatag og husay mga igsuon, atong utingkayon ang balaang kasulatan regarding sa atong gamitong ebidensya. Kaya mga referensya man ang ilang gigamit mga igsuon sa pagsaway natong Katoliko. Nga kinimian ilang gisgutan mahitungod sa pagpanlutos mga igsuon, historical man eh. Subusa mo gamit ang history. Nga ang balaang kasulatan mga igsuon wala mag-reject, wala magsalikway sa paggamit og history. Gani niya sa kong mga kamot mga igsuon ang gitawag og The Living Bible Paraphrase by Kenneth Taylor, Special Edition. Job chapter 8 verse 8 mga igsuon mao kini nga atong mabasa. Read the history books and see. Ang sa ato pa mga igsuon basaha sa mga libros kasaysayan ug tan-awa. So kung atong subayan mga igsuon ang kasaysayan mutug-an gayud kung tinuod ba ang mga pagpasangil sa mga pinangga ng mga kaigsuonan regarding sa gitawag natong persecution kung pagpanlutos. Atong uting kayo ba nga igsuon ang kasaysayan. Inamduman na to nga sa early Christians dunay duha ka matang sa persecution. Duha kahut-ong sa pagbanlutos nga nahiaguman sa gitawag natong sayong Kristyanismo. No? Una, kini gitawag og persecution by the Jews. Mao kini ang pagpanlutos sa mga Hudiyo ngadto sa mga Kristiyanos. Ginamit ang usa ka libro mga igsuon niya sa kong kamot ang librong The World History by Arthur John O'Brien. Page 137 mga igsuon, nagisgot kini about the persecution by the Jews. Kung ang pagbanlutos sa mga Hudiyo. Gisgutan dinhi after the death and resurrection of Christ, the Pharisees commanded apostles to stop preaching and persecuted the first Christians. Sa mga Hudiyo kaniadto mga kadagkuhan sa mga Hudiyo maoy gilutos. Padayon kita. Saint James, the brother of John, was put to death by Herod in 44. He was the first apostle to be martyred. Peter was put in prison but escaped
miraculously, James the Less became Bishop of Jerusalem. So, mo yung unang hutong sa pagbanlutos mga igsoon. Pagbanlutos ka to sa mga Hudyo. Una, doon na ikaduhang hutong. Mao kini ang pagpanlutos sa mga Romano. Romanhon mga igsoon. Nahinuduman na to nga ang Romanhon, duha ka klase. Gitawag na to og pagan Rome o Christian Rome. Kadtong mga pagano nga mga Romano, nga, mingon sila nga Katoliko ka muna, no dili. Muna gitawag og sa rhetorical fallacy pa mga igsoon, gitawag na siya og the fallacy of equivocation. Tungod kay usa ka termino pero wala masabti kun unsan ang gipunto sa mao nga termino. Kaya magisgot kag Romano mga igsoon, nag-refer na, pwede mag-refer na ngadto sa pagan Rome, pwede sad mag-refer na ngadto sa mga Kristiyanos nga mga Romanhon. Sa gingon din mga igsoon nga ang mga Romano mga igsoon may ikaduhang hutong nga naglutos sa mga Kristiyanos. Tungod kay dunay tulo ka mga mahinungdanon nga hinungdan. Una, nga mga Kristiyanos sa unang panahon mi salikway sa mga Romanhon nga Dios-Dios. Ikaduha mga igsuon tungod kay mga Kristiyanos kaniadto nagpahigayon og santos nga misa o pag-alagad nga tago mining sekreto mga igsuon. Gani gipasanginlan sila tungod sa paghimo nila sa sekreto nga mga serbisyo mga igsuon, labi na sa pagsimba dito mahitabo sa mga katakumba. Isyuhan sila mga igsuon nga mupatay og mga bata unya mukaon sa ilang mga unod. Mao na issue sa mga Roman government kaniadto mga igsoon. Mao na ikaduha nga rason nganong gilutos ang Kristiyanos. Nanasayod ba mo sa ikatulong nga rason? Ang ikatulong nga rason mao kini ang atong mabasa. Page 138. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. In the year 64 to 68 AD, Nero was the first emperor to persecute the Christians. So, kung atong alinawon mga igsoon, kung nadungog niyo mga igsoon, kung inyong ipaminaw nga kung gisulti kaniha page 138 nga hinungdan ikatulong rason o primaryo, the principal reason, ang primaryo mga igsoon nga hinungdan nganong gilutos sa mga Kristiyanos tungod kay dili buot ang Romano ang gobyerno sa Roma nga maglungtad ang Katoliko nga simbahan. Tanawa mga igsoon, sumaa sa kasaysayan ang Katolikong simbahan di ay mao ang gilutos. Dili ang mga lulutos. Bilib ko, Bro Mario, ani itong mga pinangga, kay balihon man nilang history. I-twist man nila, lubagon nilang history. Nga ang history, tata o klaro, nga ang gilutos sa Roman government, mao gayud ang simbahan nga Katoliko. Unya, kining gitawag na itong persecution mga igsoon, nagsugod kini niya sa panahon ni sa kung gingon nga kaganiha sa panahon ni Emperador Caesar Nero. So, maning panahon na mga igsoon nga daghan kayong gipamatay. Akong gamiton ang lain na pud nga history nga naguluhan og The Making of Today's World nga sinulat ni R.O. Hughes sa pahina 239. Atong basahon din mga igsoon sa pahina 239 regarding about sa unang pagbanlutos. Matod ba dinhi mga pinangga kong mga kaigsuonan. The first serious persecution of the Christians occurred in and around Rome soon after the Great Fire in that city in 64 AD. The Emperor Nero knew that he was accused of causing the fire, and so he switched the blame on the Christians. So, daghan at higayon na mga igsuon, lagot na sa Nero sa mga Kristiyanos, nahibalaan siya nga siya mooy nagsunog sa kininiang kung ano nga igsuon sa
imperyo. Mao na nga iyang bali gipasangil ngadto sa mga Kristiyanos. Naluoy kay mga Kristiyanos mga igsoon, nya daghan ganing nangamatay ana. Matod ba dinhi, it was bad there. And in the course of it, the two great Christian teachers, Peter and Paul, were put to death, no? So ang duha ka mga batugan nga mga magtutudlo, nga mao si San Pedro o si San Pablo, nihaagong gayud sa kamatayon. Unya, gawas pa niya na many Christians suffered crucifixion. Adto panahon na daghan sa mga Kristiyanos ang nahiagom sa paglansang sa cross. Sometimes they were burned at the stake after their bodies and clothes had been soaked with oil. Doon na gani uban mga igsuon nga gisunog sa istaka. Human ang ilang lawas ug ang ilang mga sapot matuslo, mahumol sa lana. Sometimes they were put into arena where wild animals could tear them to pieces. Doon na uban gani mga igsuon nga gibutang ngadto sa arena nga gipagawas ang mga bangis nga mga mananap, mga leon. Mana na hinungdan mga igsuon nga gipang watas-watas silang o gikaon nini. Only true Christians would be willing to meet death for their faith. And these Christian martyrs, the word in Greek means witnesses, did much to win sympathy for Christianity. So nga mga igsuon ang history regarding sa persecution, nga kanana ang gipersecute suma pabalikan nato sa World History by Arthur John O'Brien sa pahina 138 that the Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So, dili tinuod, Bro Dan, Bro Mario, ang ilang pasangil ng simbahang Katoliko mao ang magluluto sa Kristiyanos. Tungod kay ang tinuod nga Kristiyanos mao gayud ang simbahang Katoliko, mao ang gilutos sa mga paganong Romano. Bro Dan, Bro Mar. Brother Del, so na may mga text na rin, no? Ato sang ikuha ng mga text, ato sang i-acknowledge, gikan ni Gisa makamandag, good to and share watching in Valenzuela City, Metro Manila from Joel Rubio Casimiro. Padre si Dines Patadilla, Happy Lord's Day, and God bless. Nga naitik si Church of Arnold Ramoso, may balo sa Pizza 27 sa Marso 2021. Adunay recollection sa CFD nga ipigayon sa St. Vincent de Paul, Wasay Paris, magsugod sa alauna ang takna sa katuhon hangtod na sa alas 4 humani ini misa. Badad? Mane? So atong gikuha ni atong mga kabanan na sa hukong sa Catholic Defenders Osamis chapters nga natay recollection niya sumurong si Dr. Dino Ditsing may mga ni bro. Sa kuha mga recollection na yun karong pizza 20 City. So pa mahumas Brad Abel to ha. So taas pa kayo ng sigutan ni Brad Abel. So atong kuha atong mga kabanan sa Osamis chapters nga natay recollection niya. Importante kinato ang recollection mga pinangga kay kabahan niya sa itong pagpangalagad. So sa tanan nga padala sa inyong mga kuwante message sa muning basahon na pwede po mong mag-comment sa again sa hisgutan ni Brad Abel kabahin sa panglutos duha ka panglutos mo ng hisgutan Brad Abel. So napod ang inquisition kabahin sa pagtulunan gipon na sa Katoliko nga atong ipaklaro. Brad Abel, padayon. Yes bro, padayon kita. Bueno mga igsoon, so atong nautingkay mga pinangga nga kadtong gilutos di ay sa panahon sa mga emperador nga Romanhon. Walay lain kundi ang simbahang Katoliko. Gani ko natong basahon pa jud mga igsoon ang tiwason nato ang mga history. Makita na doon dinhi nga dunay napulo ka mga inila, mga dagko nga mga pagpanlutos on the 10 great persecutions sa Roman Empire, no? Una mga igsoon,
niadtong tuig 64 ngadto sa 68 sa mao gipon nga libro page 138 kang Arthur John O'Brien, si Cesar Nero mo ang naglutos daghan nga mga tao o mga Kristiyanos, mga igsuon ang namatay. Usa ni anak o sila ni San Pedro, si San Pablo, sila ni San Andres ug daghan pa. Tuig 95 ngadto 96 mo si Emperador Domitian. Daghan gyapon ang mga Kristiyanos ang ipanlutos ni Bro Mario. Usa ni ini si Saint John, no? Saint John the Revelator, no? O the Saint John the Beloved. Naganto siyang pagtuo mga igsuon ug unya gi labay ngadto sa Islas Patmos. Tuig 106 ngadto sa tuig 117 Bro Mario, mara pud si Emperador Trajan. Nadili bunagin ang gilutos ni panahon na Bro Mario. Dili Iglesia ni Cristo. Nga tinukod ni Felix Manalo, dili po ni ang sa Badista kung Seventh-day Adventist, kaya pa existe sa Seventh-day Adventist, itong patniyani panahon na. So, very illogical mga igsuon ang ilang claim nga sila nag-exist ni panahon na wala lang Christian religion nga nag-exist ni panahon na, kundi mo lamang simbahang Katoliko. No? Panahon ni Emperor Trajan mga igsuon, usas mga namatay, mao si Saint Clement of Rome. Sila na ni Saint Evaristos sa tupapa ni. O si Saint Alexander kining tulo mga igsuon, Saint Clement of Rome panahon ni Emperador Trajan, o si Saint Evaristos o si Alexander puro ni mga santo papa aning panahon na. Lisod pug santo papa ni niya sa Bunagin nga oy santo papa Bunagin, ang iglesia o santo papa. Ang mga Sabadista o may santo papa aning panahon na. Why laing santo papa kundi santo papa ang simbahang Katoliko. Ay, sa pa, di ba, sa Seventh-day Adventist, di ba, sa Papa, Santo Mama. Santo Mama. So, dili niingon nga pagpasakit ng igsoon mo, tinudanay. No? Tinudanay yun niya nga magibasa sa kasaysayan. Tuig 161 to tuig 180 mga igsoon, sa panahon ni Emperador Marcus Aurelius, sa kinika philosopher emperor, nag-persecute sa daghang mga Kristiyano sama ni Santo Policarpio sa Esmirna, si Saint Justin de Martyr o si Santa Cecilia. Nakini mga puro mga santos, Bro Mario. Wala din tao ni ang mga ministro, Bro Mario, mga pastor, Bro Mario. Kundi mga santos, ibahang Katoliko. Tuig 201 to tuig 211, si Emperor Septimus Severus. Usas inila nga napatay mga obispo sa Lyons, mga igsuon nga si Saint Irenaeus. Santos Epos Katoliko, Bro Mario, Bro Dan. Tuig 235 AD to tuig 238 sa panahon ni Emperador Maximinus. Kinis Emperador Maximinus mga igsuon, mao man ang amahan ni Emperor Maxentius, katunatbang ni Emperador Constantine. Daghang Kristiyano usab nga namatay. Tuig 249 to tuig 251 si Emperador Decius, daghan usab ang iyang gipamatay. Usa ni ana mo si Santa Agata, nahimong martir mga pinanggap ko mga kaigsuonan. Tuig 257 to tuig 260 mao si Emperador Valerian. Mao ni hinungdan nga igsuon nga niadtong panahon na si Pope Saint Sixtus o si Pope Saint Lawrence o si Saint Lawrence namatay tungod sa paglutos ni ining maong emperador nga si Emperador Aurelian. Na kini mga rekorda kung tanaw na to ni pakining matuhana mga igsuon, dili man isakop sa laing sikta. Kining mga tawhana santos, santo papa gani aning panahon na. Walay lain kundi diha sa simbahang Katoliko. Tuig 274 to tuig 275 daghan usab sa mga Kristiyanos ang ipamatay sa panahon ni Emperador Aurelian. O katapusan mga igsuon tuig 303 up to tuig 305 sa panahon ni Emperador Diocletian. The last and the worst of all persecutions. Usas na patay ani mga igsuon mao sila ni Saint Sebastian, si Santa Agnes, Santa Lucia, Saint Vincent, ug daghan pagayod mga pinangga ang gipamatay mga igsuon tungod sa pagtuo sa simbahan nga dili kay nila i-give up ang ilang pagtuo tungod og alang gayud sa kaluwasan. Bro Mar? Bueno, salamat kay Brother Bill niya tagas-tagas ang mga katuigan
sa pagpangluto sa limang kadres sa kangkuhan ang sa kang Nero is 64 to 68. So taas-taas ang katuigan na dapat diri sa kangkuhan sa kangtrahan to 106 to 117. Taas sa mga katuigan sa pagpangluto. Ya mangtas kini mga tawhana. Grabe perti naghana gini pagpumatay sa mga Kristiyanos kanito. Dili ni mga protestante ha. Kani mga panuhana wa pag protestante na ang Iglesia Manalo kano sa malang ibuto ang Iglesia Manalo 1940 naman. Ang Seventh-day Adventist is 1844 ladan. Ang Sabadista. So wa pay mga protestante ang tuligan niya taas-taas kay mga kapanuhunan nga nagdumala ang usa ka mga manglultos ani liman kani nga butang dadis ka trahan is 106 to 117. Mao kung saan man na sa kang referensya ni Brother niya. Importante kayo nato ang kasaysayan sa simbahan Katoliko. Kaya ang kasaysayan sa simbahan Katoliko nagtug-an as kamaturan. Kaya ang simbahan Katoliko mo'y gilutos kaniadto aning mga magtas nga mga emperador. Bisan pa karon ato mga misyonaryo sa simbahan Katoliko. Ato yampo ato mga misyonaryo ha. Kay sila sa kuan pa frontliner na ang atong misyonaryo daghang gipagpatay oy. Di lang kay kaniadto sa panahon ng San Pablo hangtod na sa mga persecuted hangtod karon daghan na kayo ang mga misyonaryo gipagpatay o sa laing nasod mga misyonaryo gipagpatay kay gumikan nagdumili nga mudawat sa pagtulunan sa simbahan Katoliko isip mga Kristiyanos. Nga ikaw kung di ka mudawat sa pagtulunan sa mga Kristiyanos, kinsa magkakapagtulunan? Pagtulunan makas pagpatay sa tao, pagtulunan masyawa. Mo na nga naay daghan kay mga Katoliko, dugay mga Katoliko nga nag-antos kaniadto ang mga Kristiyanos ug daghan ang pamatay sa atong mga kaniadto sa atong mga nasanto o mga santa. Kaya liman kani kantrahan is 106, 117. Pila katuig ni? 11 katuig nga nagdumala. So mga nga 11 katuig dumala ikaw kinsa may di pati kung naghana nga gipangkuan nga kan diri sa kang Clement diri sa kangkuan Marcos Aurelius to 161 to 180 AD. So kuan ra dira kay tanto nga kuan mga pinangga pero naagi pud ang paglutos nga perti magtasa sa paglutos nga daghang mga Kristiyanos niya pagmatay nga atong panahon na nya hantod karon sa atong mga misyonaryo nga gipangpatay naagi pud na nasinati gyapon na sa simbahan Katoliko mao nang uban sa ilang pagtuo ilang isugal ang ilang kinabuhi wa nila gigipa pang ilang pagtuong Kristiyanos bisan pa nas bas kamatayon ilang kisungsong ang pagtulunan sa simbahan Katoliko para lang mapalaknag ang pagka-Kristiyanos sa pagtuo na itong isip pagka-Kristiyanos. Padang? Okay, salamat Brad Mar. Tinuod, tinaw klaro kayo ang pamahayag sa itong isuon nga si Brad Abel Tumagad mahitungod sa persecution nga dili di ay tinuod ning giingon sa tuang mga pinangga nga mga kaisuuna nato nga mga protestante labi na ning mga sakop sa Seventh-day Adventist nga matod pa nila moingon sila nga ang simbahang Katoliko mooy nagluto sa mga SDA. Dili di tinuod kay sa gihisgutan ni Brad Abel kaganiha dili man to putong sa bulad ang iyang gigamit kundi mga standard man to nga mga reference na imuha lang balihon imuha lang tugbangan o kanang own opinion o kaugalingon nga opinion. Moingon sila nga ang Katoliko mooy naglutos sa mga Sabadista kay ilang ipalusot man gud ana Brad Abel nga aron nga mulusot ang ilahang paborito nga topic kay bisag unsa nga topic atong hisgutan maghisgot ta og simbahan, maghisgot ta og pagkaon, maghisgot ta og larawan. Bisan pag maghisgot tag inquisition ang ipalusot nila na ang ihapi nila ana sabat gyud. O gina ipadungan nila. Una nga ilaha gyud ang ipahimugatan gyud nilang sabat kay moingon sila nga bisan pag moingon mo Brad nga
kami 1844 official nga gidawat ni Ellen Goldwhite ang maong pagtuluan, pero kanang gilutos sa Katoliko kami na mga kauban na muna. Sama sa gihisgutan ni Brad Abil kaganiha, klaro man kayo og dayag gayud nga puro dito mga Katoliko tong gilutos, dili dito mga Sabadista, dili ko mga SDA nga gikan sa Amerika. Unya kini ilahang giingon nga kuan sila ang kanang gilutos sa Katoliko. Kung sila pa ang gilutos sa simbahan, kinsa may nahimong martir nga Sabadista nga nahiagom sa pagpanlutos. Wala may Sabadista tingali nga nahimong martir nga nahimong biktima sa pagpanlutos. Unya moingon sila nga sila mo'y gilutos. Dili na tinuod nga ilahang giingon. Na atong ibalik ni Brad Abil ang panahon aron sa dugangan pa niya ang iyang pagpasabot kay aron nga malamdagan ni ato ang mga kaigsuonan kay talagsa ra ni si Brad Abil mo ani. Wala nga atong ibalik ni Brad Abil. So sa dili pa brother ni nag-text na Brad Mar maayong hapon ninyong tanan diha sa studio. Nindot ang topic nga inyong gisgutan. Brad Mar, unsaon mga protestante supa kayo sa history kay mabuking man sila. Maayo nga sila sa tumutumo nga sigilanon. 2 Pedro 2:3 gikan sa lanaw ni may hapon sa lanaw ha. Niya napagay mga kuan ni kuan matong Brad Abel karon. Ibat-bat pag itong Brad Abel nga naay mga referensya nga gipandalang Abel kabahin sa persecution sa unang mga Kristiyano sa kaniadto. Brad Abel? Yes, bro man. So, salamat kayo mga pinangga nga migahin kayo mo panahon sa pagpaminaw ng atong programa. Salamat kayo nga nini ang nagpadayon kamo sa pag sunod nining programa o sa pagtuon nitungod sa pagdulunan sa Simbahang Katoliko. So, gihimo na mo ni mga igsuon kay ginaingon man sa panultihon ang baka kung balik-balikon sa pagmatuod daw kini tinuod ni adto mga tawo wa gayud masayod. So mao na brodan nga atong hatagag kasayuran ang atong mga pinangga kay magtuo po dinhi ang ubang mga inosente natong kauban nga husto na ang atong mga igsuon. Na ako ay classmate sa unang brodan nga usa na giingon niya nga Katoliko mo tunto agud kay mga Romanhon nun to. Kung pagkangan nga Romanhon ila yun ang i-target mga igsuon si Bahang Katoliko nga may nagluto sa mga Kristiyano sa una nawa sila masayod ang tinudanay nga Kristiyano sa mga igsuon mao yung si Bahang Katoliko. Manang naa nga atong hatagan og pagpatinaw. So pinasubay sa mga nagadaiya nga mga referensya nga atong gidala karon. Atong na ukay ang tinuod. Nya dili day tinuod ang ilang giingon nga mga Katoliko mao ay nangluto sa mga Kristiyanos kundi ang Katoliko nga tinuod nga Kristiyanos mao gayon ang gilutos sa Roman government. Na kung musubay na daghan kay mga kaigsuonan nato bisan sa laing sikta, sa laing pundo. Ang ilang mga anak mga igsuon bisan sila nagtuod yun ang history, imposible magwala ka agig subject nga history. Na uting kaya ko yun na yung history. Tanang history bitaw gaway ginapigan, no? Subayat ko ninyong history mga igsuon, ni atong panahon na early Christians kung Roman Catholic batong tuang naglutos. Subay ko mo mga libro sa history nga Roman Catholic batong tuang naglutos sa mga Kristiyanos kaniadto. Wa jud tay mabasa na. No? Gawas lang mo pabrigate sila brodan og history book nga mo atbang musupak musugi sa mga nagadiyang history book nga nag-exist karong panahon na. Brodan? Tinuod ka klaro kayo ang pasabot sa tong igsuon nga ang gilutos dahil ang mga Kristiyanos, kinsa man tong mga Kristiyanos mo tong Simbahang Katoliko, mga sakop sa Simbahang Katoliko. Kinsay naglutos? Ang Romano nga gobyerno sa Roma mo ay naglutos sa Kristiyanos nga mao ang Simbahang Katoliko. Gawas pa niya na Brother Bill, unsa man yung giingon sa tong mga kaigsuonan nga mga Sabadista nga kining giingon nila ba nga Dark Ages nga nagsugod kuno kini sa tuig 538 AD hangtod sa 798 AD man tingali to. Unsa pareho pagpatinaw na Brother Bill? Okay bro dan. Ato na ang hatagan og pagpasabot apan sa dili pa. Basig mo question sila ganun isulti ning mga tawhana nga ang Christian Church mao ba di ay ang Katoliko? Ila-ila ra mo punang claim.
dili na among claim mga igsuon kay pribado kana sa mga nagdiing history. Gani usa sa history nga niyan ho karon. Ang usa ka history nga naguluhan og modern history nga sinulat ni Carlton Hayes and Parker Thomas Moon sa pahina 31 nga naganayon, the Christian Church which was founded in Roman times was passed on to the modern world by medieval Europe. All Christians were members of the Catholic Church. So kadto di ang Christian Church mga igsuon, mao to ang gitawag o Catholic Church. Klaro pa yung mga kaigsunan. Ipakita sa camera bro, aron makaingon sila nga tinuod di ay dire sa ato ang Facebook bro. Okay, salamat bro. Oh. Klaro kayo mga kaigsunan ha. Nga, dili history, kundi history gyud ang gibasa sa tong igsuon Brad Abel Tumagan. Bro, padayon bro. Okay, padayon ta mga igsuon. Atong isgutan gato bungutan na regarding about Dark Ages. Kay bisan ako bro dan sige ko kadung ko na kabasa ko sa Facebook. Nga ilang guning niya irambol ni persecution, Dark Ages ug Inquisition. Na ikurida sila ni ilang ipasangil tanan ngadto sa Katoliko. Na subo kayo hunaon mga igsuon ba nga daghan sa atong mga kaubang inosente nga magtuon taon pud nga gusto taon sila. Ayaw pud taon ninyo og lubag-lubaga ang naisulat sa history. Ayaw buhati og history, no? Imbes reference ayaw butangi og difference kay delikado na, no? Kining gitawag na tog Dark Ages mga igsuon kay sagad sa tumadunggan mong good. Ningon og Dark Ages sala itom gyud panahon ni kay dark good. Itom kini panahon ni mo nang niyang panahon na kuno nga ang simbahang Katoliko ni daghan milyon sa mga tao ang ipatay. Daghan ang mga dugo nga nahunos tungod sa kabangis sa mga Santo Papa simbahang Katoliko nga ilang ipamatay ang mga inosente nga mga Kristiyanos. Ilang gihunos o gikuha gikutlo ang mga kinabuhi. Niyadto mga matod ba nila matinud-anon nga mga sumusunod ug magtutuo ni Kristo. Grabe kayo mo pasangil mga igsuon. Grabe jud kayo mo pasangil ang atong mga pinag nga mga igsuonan regarding anini ang gitawag na tog Dark Ages o gitawag na to og kining ni ang Inquisition. So ato ning tukion mga igsuon, unsa man ay kini gitawag na to og Inquisition. Nahisgutan ni Bro Danny tuig 500 AD up to tuig 700 bro. 798 AD man kaya dito kay kurang nadumduman to nako gikuha na sa ako ang ka-sharing nga SDA sa Oo. Facebook. So mo na ang gibasihan nila bro nga tanawa ni Katoliko. Mo na hinungdan nga mahitabo ang inini ang Dark Ages gikan sa dinautan nga gibuhat sa mga Katoliko. Hinumduman nato mga igsuon dili tinuod lang na ang Dark Ages nga nahimong ito ang panahon gumikan kay daghan ang gipatay sa Katoliko. Manay ginaingon nga pag-usan lain na po na nga aligasyon kung nagbutang-butang sa mga pinag nga mga kaigsunan batok sa simbahang Katoliko. Nganong gitawag man ni Abrodan o Dark Ages? Dark Ages, matud ba nining libro nga World History by O'Brien, page 166. The Dark Ages, the centuries following the migrations, that is from about 500 to 1000 AD, are often called the Dark Ages. During this time, the new nations were almost constantly at war. Cities were destroyed or neglected. Unsa man ini niya? Kining ni ang Dark Ages mga igsuon, mo na niya ang panahon nga diin ang imperyo sa Roma, ang sibilisasyon sa Roma mga igsuon, ang kalambuan ngadto sa imperyo sa Roma nahagsak, bidecline. Mo ni gitaw sa Dark Ages. Kay sumala pa nining Modern History by Hayes and Moon, page 26 mga igsuon. Matod ba dinhi mga pinangga ko mga kaigsuonan, page 28. Roman society and government
has thus apparently been thrown into chaos. So aning panahon na mga igsuon, gubot ang hitabo sa Imperius Roma. Civilization had sunk to low depths. Literature and learning were almost destroyed. Hence the period from the 5th to 11th century, the earlier part of the Middle Ages, has been called the Dark Ages. So kay ang hinungdan mga mangudman ni mga igsoon katong sa basahon ang page 26, naghisgot kini og gitawag og barbarian invaders. Gisulong man mga igsoon ang gitawag na tuog Italia. Kining Roma sa ako para sa Italia mga igsoon. Gisulong kini niya sa mga barbaro o barbarian tribes o gitawag na Teutonic tribes mga igsoon nga gilangguban sa mga Vandals, mga Ostrogoths, mga Vikings, mga Visigoths, mga Franks. Mao nila ang nag-invade mga igsoon sa imperyo sa Roma. Mao na ang sibilisasyon sa Roma nahagba mga pinangga kung mga kaigsuonan. O mao ni gitawag na nasa history of Dark Ages. Dili itong ilang chismis nga gumikan kay daghang gipamatay ang Katoliko, mao nang gitawag og Dark Ages. Rodan? Oh, klaro na kayo mga kaigsuonan ha nga. Kanang giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga SDA nga Dark Ages nga matud pa nila ang mga Santo Papa kuno mo'y nangulo sa pagpamatay sa mga Kristiyanos. Una nga klaro kayo ang gipasabot sa atong igsuon nga si Brad Abel nga dili kay tinuod ng pasangil sa atong mga kaigsuonan nga mga Sabalista. Balik nimo bro. So, ang hinungdan mga igsuon gumikan sa pag-invade sa mga barbaro didto sa Roma. Nga nahibalo mo mga igsuon kinsa ra po'y nakapabalik nga na? Walay lain ang simbahang Katoliko mga igsuon. Kaya ang simbahang Katoliko pinaagi sa mga nagaliya nga mga organisasyon o labi na sa gitawag ng monasticism, ang kadto mga barbaro kaniadto na-convert nila. Kanya ang sibilisasyon mga igsuon nahibalik gumikan ihapon sa simbahang Katoliko. Ato basahon, page 28 mga pinangga. First of all, during the Dark Age, the Christian Church, katoong gibasa ganiha, which is the Catholic Church. During the Dark Age, the Christian Church performed great services to civilization. Nga ang Kristiyanos nga simbahan nagpahigayon og bilabihan ka inila o bantugan og dako gayud nga serbisyo sa alang sa sibilisasyon. First of all, it converted the barbarian invaders to Christianity. Ha, kaya mo na. Brother, imagine na. Ang unang nahimo sa Katoliko mga igsuon, gipang convert kadtong mga nanulong, mga invaders nga mga barbaro dito sa Roma. Nahimo silang mga Kristiyanos. Unsa nga Kristiyanos bro? Walay lain, sumasa kong gibasa ganiha page 31 ang simbahan nga Katoliko. Okay. Klaro kayo mga kaigsuonan, no? Wala yun bro. Marayon ta. Gradually, it succeeded to some extent in civilizing them. O katong sa ating civilizing, pasabot og civilizing mga igsuon, kaya wa man ihanaw sila kaniadto, walay grado, no, walay eskwela. Ang simbahan nga Katoliko ra pod nagmadaugon sa ilang paghimo, pagpahigayon o pag-civilize niya itong mga barbaro. Padayon ta. The priests and the monks still preserve the art of reading and writing. Ang mga pare o mga monghe may nagpreserbar sa art sa pagbasa o pagsulat. Napukan ba ang Roma? No? Ang sibilisasyon na hagba ng simbahang Katoliko, ang pinagis mga pare o mga mongha, may nagpreserbar sa arts, sa reading o writing. They preserved some of the great books of Roman literature in their libraries. And they taught and preached. So, mo na naabro dan. Sa mo, lain na po ka libro, page 166 sa kang O'Brien, whatever of civilization was saved. Saan na saved? Giluwas? Whatever of civilization was saved during these days was saved by the Catholic Church. Ang Catholic Church, mga igsuon, mo ay nagluwas nining panahon sa pag-invade sa mga barbaro. It became the task of the church
not only to convert the nations, but also to civilize them. Fortunately, at the beginning of the Dark Ages, monasticism spread in the West. Bro Dan? O, klaro kayo bro. Ano tingala ta aning ato ang mga kaigsuonan ilabi na sa mga ministro, mga pastor nga mugamit man unta sila og mga history pero nga wala man nila na kaplagihan ng mga libro bro. Unsa kay rason na nila o nakataplag siguro sila na o dili lang tingali po nila isulti ang tinuod siguro. O mahadlok mo sila bro sa pagtugan sinuod-tungod kay mayatakan man ang ilahang mga prinsipyo o katarungan bro. O, daghan kayo mga igsuon ang mga na-convert mga igsuon nga mga nagaliya nga mga gitawag na to og mga barbaro, mga pinangga, no? Example, sa Ireland, kasi nag-convert, St. Patrick. Sa nas mga mabasihan na to na naa. Dito kas Scotland, kasi nag-convert, si St. Columba. Dito kas England, nag-convert si St. Aidian. Na dili po na ang mga protestante bro. Oh, hindi po na Constantine, no? Kristiyanos, Katoliko, dito na. Anita sa Gaul, mga si St. Columbanos. Switzerland, daghan silang usab po diana si silang St. Columbanos, no? Ang disipulo nga mo si St. Gall, no? St. Gall. Sa Italy, daghan sila, St. Bridget, Andrew Donatus, daghan. Sa Germany, daghan usab ang hinungdan nga na-convert, no? Sila ni St. Manius, Fridolin, ug uban pa. So, kanang giingon nila bro nga Dark Ages, nga ni panahon na daghan ang gipatay sa simbahang Katoliko, manana ang nahimong itom ang panahon, dili na tinuod. Chismis ang gina. Chismis ra, ikaduhang chismis sila na. Una, ang chismis sila una, ganiha, regarding about persecution, nga ang Katoliko mo ay nagpatay sa mga Christians, na ila pang giklaim nga sila kung itong mga Christians, na gaklaim pa sila nga sila to, unang bakat. Unya kapasangil pa jud sila nga Katoliko to, kaduhang bakat. Unya kapasangil pa jud sila nga Katoliko mo oy hinungdan nga daghang nangamatay banig gitawag panahon sa Dark Age, Dark Ages. Lain na pong bakat. Okay. Napailain nga pangutana nila na pangutana bro, pwede ka bro? Yes bro. Kanang giingon sa ato ang mga kaisuunan nga mga Seventh-day Adventist gyapon bro. Kay mao gini ako ang siging maka-sharing sa Facebook. Matod pa nila bro Abel nga during Inquisition 50 million kuno ang gipatay. Unsa nakatinuod bro? Chismis na bro o tinuod din na siya bro? Okay bro. So ato na ang tubagon, no, regarding about Inquisition. Una, ato sang sabton unsay buoti pasabot sa gitawag na tog Inquisition, no? Matod pa sa World History by Arthur John O'Brien, page 274, nga kining Inquisition gikan sa Latin word nga inquisitio, meaning to investigate. Nganong iimbestigahan man bro Dan og dili na di ay mananaa nga ato yun ang subayon mga igsuon nga kini di ang pulong Inquisition kasi una wala pa Inquisition bro Dan, bisan kinsa ra mutudlo nga kana irehis na, no? So matanggong mahimong accused ang usa ka Kristiyanos, usa ka magtutuo, usa ka tao, isip irihis, nga wala mo igong basihanan. Manang ang simbahan na ni kamot nga mahunong nini ang mga misjudging. Na ni kamot ang simbahan og tukod sa gitawag na to og Inquisition. No? Kay daghan kay mga igsoon ang mga na-persecute. Gumikan na nini ang diha-diha lang dayon mo accuse nga kana usa ka irihis. Nahinumduman na to nga ang simbahang Katoliko nagpahigayon sa mga Inquisition aron sa pagpugong, no? Pagpugong sa maltreatment o mga injustices mga igsuon sa mga gipang-akusahan isip mga irihis. Nakanang giingon bro Dan nga 50 million dili na tinuod. Managitawag og mga exaggeration lang na sa mga kaaway sa simbahang Katoliko. Kaya itong masahon ang history by O'Brien mga igsuon, matod pa din page 276 mga igsuon,
The number of those handed over to the state to be executed as stubborn heretics has been greatly exaggerated by writers of known hostility to the church. Sa ato pang pagkasulti bro dan gipakapinan. Mara magpalit og ginamos pagkapinan daghang una. Oh. May mga una kay gamay ra pakapin. Gini daghana. 50 million, million. Pero ang ingon din mong libro, the number ang ginaghanon niadtong mga gitugyan ngadto sa estado nga i-execute nga mga kahian nga mga erehis. Pakapinan, gipasubraan sa ubang mga writers kadtong mga inila nga mga writers nga supak o batok ngayon sa simbahan ng Katoliko. So dili tinuod bro Dan ang ilang giingon nga 50 million, no? 50 million. Gani dunay ato nini ang iplastar una bro Dan regarding aning inquisition. Balikan ako nga ang punong inquisition mga igsuon To investigate. to investigate, pag-investigar, Dili pagpatay. dili pagpatay. Ano klaro nga Oo. pagkasulti ko nga kay igsuunan ha. Ang inquisition to investigate dili kay pagpatay. Muna ipasabot sa to ang mga kaigsuunan nga mga Katoliko, ilabi na katong mga nagduha-duha katong nagplano na nga mobalhin kay gumikan nga nakadungog niya ng wali sa pastor nga ang inquisition pagpatay dili na tinuod kundi ang pag-imbestiga. Balik nimo bro. Okay bro. Mano na ang pag-imbestiga. Ang purpose mga igsuon, kini niya natukod panahon ni Pope Gregory IX, 1233. Mano siya ang founder of Inquisition. So, matod pa sa usa ka libro gihapon niya mga igsuon, history gihapon niya, dili niyo imbintos Katoliko, kay history yun niya oh. Dili na investigate. Europe in the Middle Ages nga sinulat ni Warren Alt, PhD, Professor of History in Boston University. I-publish siya sa DC Heath and Company. Page 395. Nga nagkanayon, we should remember that an inquisitor was first of all a missionary. His object was to reconcile heretics, to restore the lost sheep to the fold. So, mani purpose ni Bro Dan? Nga aron kadto mga erehis, mapabalik ngadto sa turil sa Ginoo, kauban sa uban nga mga karniro. Mani purpose bro Dan, dili ingon nga patyon. Kundili to reconcile. May reconcile bro Dan. Usayon. Usayon. Mani purpose dili ingon nga patyon. O saka lain na po nga pagbutang-butang ang ilang gihimo dahil Brother Bill nga matod pa niya ang inquisition mo ang pagpatay. Usa ka laing bakak ang ilahang isang niya dahil sa itong mga kaigsuunan nga mga pastor, ilabi na mga ministro sa Iglesia ni Cristo nga mao ang ginay kasagaran nilang gamiton sa ilahang pagsangyaw Brother Bill, Brother Mario. Aron nga mao man ang nindot nga paagi aron nga ang usa ka yanong Katoliko, mga inosenteng Katoliko mutuo. Balik ni mo bro. Yes bro. Unya ang simbahang Katoliko, ang gihimo lang simbahang Katoliko alang sa mga kinini ang maigo sa Inquisition, dili patyon kun dili excommunication lang ang himuon. Itiwalag sa simbahan dili ingon nga mag-inflict of death, no? Mana nga suma ni ang libro nga dako gayud og ikatabang ang gitawag natong Inquisition. Kibato ba dinhi? Page 275 to 276. That the court of the Inquisition had at least the merit of preventing the hasty judgment and violence of mobs and of princes hungry for the property of the accused heretics. So atong panahon na mga igsuon, dakong ikatabang ang kanagitawag Inquisition alang sa mga madali-dalion nga paghukom ug sa mga violente nga gibuhat sa uban ngadto sa mga giakusahan nga mga erehis. O bang mga prinsipe atong panahon na gadali-dali puto kay patyon ni ang propiedad nito hana maako na ni. Pero political gyapon mga igsuon ang uban na mo na nga ang simbahang Katoliko mo na ni kamot mga igsuon. Unya ang gihimo simbahang Katoliko dili itaw nini ang death penalty. Kay matud pa page 274, the greatest saints of the church, however, urge kindness rather than severity,
And if death penalty was ever imposed for heresy, it was imposed by the state rather than by the church. Ang Estado may naghimo ang naadili ang simbahan, mga pinangga kung mga kaigsuunan. Nga naman, suma sa usa ka standard reference nga naguluhan og The Compton's Pictured Encyclopedia, Volume 7. Atong basahon ni mga igsuon, may tungod sa Inquisition, kung tinuod ba nga ang simbahang Katoliko ang nagpapatay? Kay gingon man nila nga daghan ng patay ang Katoliko, dili tinuod na. Kay matod ba dinhi page 191, since canon law forbade the clergy to participate in bloodshed, the severer penalties were carried out by the state. Ang Estado mga igsuon mo ang hinungdan kadaghan nga mga tao kaniadto gipatay. Nalain pa brodan kini rin bang pagpatay mga igsuon dili kay sangil naman Katoliko mo nagpatay, dili na tinuod ha. Estado man naghimo ana. Unya kini ra bang pagpatay mga igsuon dili kay Katoliko ray ila pasiginlan wala na hunna nga mga protestante guilty usab ni ana. Naya sa kong gamot ang World History, a Chronological Approach Updated Edition by Gregorio Saidi and Sonia M. Saidi, page 118 mga igsuon. Matod ba dinhi? The Protestants were equally guilty of inflicting death and torture on those who refused to agree with them. Oh, nas libro. Nga bisan mga Protestante, guilty niya ng pagpatay mga igsuon o pag-torture niya itong mga mo dumili o musupak nila. Example, in 1553, Calvin, si John Calvin, Protestante, ordered a Spanish refugee nga giganlan og Michael Servetus, who had disagreed with the Calvinist idea on Trinity, to be tortured and burned at stake. Protestante na brodan, dili na Katoliko. Nagpatay po sila. Lain pa. Ang anak ni King Henry VIII nga mao si Queen Elizabeth persecuted and executed those who opposed the Anglican Church. Daghan mo gipatay. Pati ang mga Protestante mga igsuon. Unya ilang paghimugatan brodan kining ni ang gitawag na tuog Spanish Inquisition. Nagtuo ko brodan nga kanang giingon nimo diha nga 50 million. Excuse me. Nagtuo ko brodan nga kanang 50 million nga gisgutan. Nagpunting ka na sa gitawag na tuog Spanish Inquisition. Kining Spanish Inquisition wala tong subayon ng history. Matod pa dili sa World History by Arthur John O'Brien. Kining Inquisition mga igsuon nga gitawag Spanish Inquisition, gikontrolar na sa gobyerno sa Espanya. Pinaagi nila ni Haring Fernando sa Aragon o si Queen Isabela sa Castile. Naminyo man si Ferdinand sa Aragon o si Isabela sa Castile. Kaya ang mga kingdoms kung harian sa Espanya, mga Castile o Leon, naging harian sa Aragon, Navarre o Granada. Kining Granada nasakop is mga Muslim kanadto, na-invade is mga Muslim. Muna nga gigamit nila ang Inquisition. Ang purpose niya matubas page 188 that Spanish Inquisition was controlled by the government and was often a means of persecuting political enemies of the state. So daghang gipatay atong panahon na tungod kay dili na gumikan sa disagreement regarding about the Catholic teaching, kundi regarding about political enemies ni kato mga kontra na kaniadto. Usa ni ana ang mga Maranyaws. Kani mga Maranyaws, mga Hudiyo ni siya kaniadto. Dili na tinuod niyang giingon sa atong mga kaigsuonan nga mga Protestante labi na SDA Brad Abin nga mo ko nung gipamatay ng 50 million tungod kay gustong mo sunod sa Domingo. Dili tinuod na usa nakabakat, usa na bunda kapag tumutumo, no? Ina klaro mas history ni nga political enemies dili regarding about faith.
dili regarding nang naabot sa belief mga igsuon kundi political enemies. Apil ni ang mga gitawag itong mga Moriscos, kini mga Moriscos, mga Muslim ni siya, mga Moris na siya dito sa Granada, uban pa mga lugar gigamit ng Inquisition sa ilang mga politikanhon nga mga kaaway, dili tinuod ng itsupak sa Katoliko. Unya ang ginaghanon brodan, dili tinuod ang 50 milyon. Manay ang gibasa kaganiha nga exaggerate na sa itong mga pinangga nga mga kaigsuunan. Dili 50 milyon ang ginaghanon. Nias kung kamot ang lain nga history. Matud ba nining usa ka history mga igsuon nga sinulat ni Ferdinand Esquivel. History of Europe from the Reformation to the present day by Ferdinand Esquivel sa pahina 76 mga igsuon. Matod ba dinhi dito sa Spain katong gitawag na to og Spanish Inquisition, ang usa sa gitawag na to og Grand Inquisitor mao si Tomas de Torquemada. Panahon ni Tomas de Torquemada tuig 1483 to tuig 1498, ani panahon na mo nagipasangin nila nga perting daghana kaayo ang mga ipamatay. Unya, matud ba nila nga 50,000 mo basihan na labrodan. Pero dili tinuod na. Kay sumala ni mong libro page 56 nga naganayon. The Grand Inquisitor and under the first incumbent, Thomas de Torquemada, who held the office from 1483 to 1498, some 2,000 persons suffered death by fire and some 10,000 were sentenced to prison, terms, and money fines. So pila ra, brodan? 2,000? Only 2,000 persons. Nga dili tinuod ang nag-iingon nga 50,000. Asa man sila mangita ang statistics? Unsa man nga libro ilang basihan ana? Sa to pa brother bill 50 million minusa na to og 2,000 kundi nakuha ang ilahang gidugang day yan. Yes, pila ka pilo-pilo mga igsoon. Million good, 3,000 ra. Dito is million. Imagine 50 million dili kay 50,000 ra. Bis ang 50,000 gidugangan na po nila laing zero aron yung mahimong Oh, na 50 million na. Oh, grabe, gi-exaggerate jud. Mato ba nini mong libro World History by Brian? Gi-exaggerate jud sa ato mga pinangga nga mga kaigsuunan ang ginaghanon sa mga gi-handover ngadto sa state, no? Unya kadtong hitabo sa Spanish Inquisition, dili to regarding about beliefs, kundi sagad sa mga na put na born at stake mga igsoon atong panahon na naintikan og gitawag og na nakahigagom og death penalty, puro to sila mga political enemies of the state. So mo tong tuwa. Nga kini niyang pulong Inquisition bro dan biblikanhon man ni. Kami sila nga imposible wala gi papatay. Ang giingon ang simbahang Katoliko mo ani niya dunay mga naduso sa simbahan, labi na mga kahi nga mga herehes, no? Sama pananglit ba man ang gitaw cult of the time. Paginahanglan to tong panahon na kay sama pananglit anang dunay part sa imong lawas nga nagrabihan na kay diabetic ka. Dunay part anang aputgon ang dili maamong ang uban. So doon ay mga na-handover sa simbahan nga to sa state, pero pipila ra gamay na to katong gahi kayo na makadaot mo kayo sa simbahan. So muna na ang pakapinan sa itong mga igsuon, kinini ang gitawag na to og Inquisition, ang ginaghanon sa Inquisition. Namayon sila nga kining Inquisition, di naman ay mabasa sa Bible. O diha sila nasayop, kinaas Biblia na, wala sila ka basa mga pinangga kung mga kaigsuonan. Kaya naman din sa Salmos Kapitulo 9, versikulo 12, when he maketh inquisition for blood, he remembereth them. He forgetteth not the cry of the humble. So mabasa, litra po litra, ang pulong Inquisition. Bro Omar? May salamat kayo natin ni Tatay Tanche. Ato sa balik sa Tikas-Luwak. Kapoy ang kasagarang reklamo sa mga taong nag-anto sa pati sa mga kangginang Janice Sinilong
58 years old, gikan sa Purok Marigon, tinago ning atong syudad sa Usamis. Tungod kay stress sa trabaho, isip broadcaster, dalira siyang kapuyon, unya, maghapdos ang iyang kuto-kuto, o dili ganahan mukaon. Pero diyang iyang nasulayan pagtumar, ang Shane Hurt Plus Capsule, mitaas ang iyang energy level. Na-stress ko sa work, dali ra ko kapuyon ba? Kanang ganing abot ako sa balay, pagtrabaho lang yapon ko after sa work, sa office, so dali ra jud kay ko kapuyon. Nag-try ko sa Shane. Sa pag-try na ko sa Shane ko, uy, na ako'y nabati nga, kanabang strength ba? Na dili na ko kaayo kapuyon sa pag-inom na ko sa Shane. Sa gastritis na akong hapdos kaayo ang tiya, dabi na ma-stress ko, inana. Muna nga sa ko pag-take sa Shane, I think positive. Dili sa Usamis City, ang Shane Hurt Plus Capsule, mapalit sa Rodes Pharmacy, Zamora Street, Usamis City. O mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Ang pagsigi gamit sa computer, cellphone o tanaw TV, mo'y dakong rason nga muhanap ang atong pananaw. Mo ni ang gitawag nga computer vision syndrome. Diya si Eileen Musindi nga tagahinguo nga naayo sa iBerry. Ang akong testimony kabahin pa kung sakit sa kong mata sa una nga dili ko pakakita kung mutukar ganin siya wag gyud akong makita sa gamay mula ba day nang akong ulo nya nakadungog man ko sa radyo ng Iberia akong gignan akong bana nga try ko na balik alergin ko sa radyo kapsul pa akong nainom pagkabuntag na kay kong pananaw katong wala pa nakasuway palit na mo kay maayo gyud ang Iberia so salamat sa grupo ko sa Iberia kami na gyud sa Ginoo. iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika. Makalagang para na ako dito ay hindi gamot at hindi maaari gamitin gamot sa anumang sakit. Pai, pangalan ko. Limot na ng jowa ko sa tagal namin na quarantine. Mahal na mahal ka pala ng jowa mo eh. Sa sobrang tagal namin nag-quarantine, nalimutan na niyang may jowa siya. Ang matibay na samahan, magaan, Tanduay Light, gaan ng may kasama, drink responsibly. Para sa matibay at magaan na samahan, Tanduay Light, drink responsibly. Usa sa mga sekreto sa pagbaton og mayong tulog mao ang pagtumar sa Shane Hurt Plus Capsule. Kini nasulayan og napamatud-an ni Ginang Josefina Manluza, 62 years old, nga taga Purok 2, Barangay Santa Cruz, ning atong syudad sa Usamis. Kaniadtong lisod siya makatulog, gumikan sa daghang ginahuna o gihasol usab sa iyang mayuma. Pero dihang nakatumar sa Shane Hurt Plus Capsule, maayo na ang iyang pagkatulog. Dili ko makatulog kay na ako insomnia tungod sa ko kakapoy sa kunawas tapos ko arthritis sakit akong tuhod akong mga lutang-lutangan pag inom na ko sa Shane herbal capsule naulian akong insomnia nagsayo na ako makatulog alas 7 nakamata ko alas 4 maayo na akong tulog ako pong arthritis nawala na akong kangulhol sa akong tuhod kung lawas karon maayo na akong paminaw sa akong lawas. Dili sa Usamis City, ang Shane Hurt Plus Capsule, mapalit sa Rodes Pharmacy, Zamora Street, Usamis City. O mapalit sa tanang farmasya sa inyong lugar. Pag 6 months na si Bulili, pag Cerelac na morning na wheat milk, bananas, fruits and vegetables. Siksik pa sa sustansya. Pag 6 months old na si Bulilit, mag-Cerelac na. Made with baby-grade wheat, fruits, and vegetables. Cerelac, yummy mo. Cerelac, gusto ko. Siksik pa sa sustansya. Cerelac, eats good. Bueno, balik ta sa itong isgutan kabahin sa Inquisition ha. Nga atong ipasabot nga importante yun ang mga referensya. Mga kasaysayan niya na yung mga referensya sa Brad Abner Tumaga dili nga nagpapatuod nga kining mga pagtulunan nga pasumangil sa itong mga igsunan kabahin sa Inquisition nga i-define to ni Brad Abner kabahin sa Inquisition. Pero ang kuwan ko ang civil government yung may kuwan ng mga pinangga, dili ang simbahan Katoliko. Kaya ang pasumangil mo sa itong mga kaigsunan, mga protestante, kailangan po mo magtuon ng mga referensya. Gingon bitang Brad Abner ganiya, posible sa inyong mga anak, huwag mong eskwela. Mga pastors, mga ministro niya, sayod ka nga inyong mga anak, ng eskwela yun niya, lagi na sa kasaysayan. Ay, painga nga inyo na nakawan na kasaysayan ha. Kaya, kung nakawan niya ng mga kasaysayan na, sama ra nga, huwag mong eskwela na. Inaan nga, mga tagkong universidad na nasa mga tagkong mga libraryan na tinupalimutan, ang kasaysayan, importante sa mga kasaysayan. Mga ito ganihan, ipasabot sa mga kasaysayan ni Brad Abel, nga kining Inquisition ang pagpumatay sa dili ang mga 70 Adventist ang kwala, kaya ng mga panahon na
Wa pa mga 70 Adventist na, wa ko sila ikahatag na itong kasaysayan ng parihan ng mga referensya nga katong ipagpatay mga 70 Adventist to. Wa ko sila ikahatag na ito na. Muna nga, di na ikaklim nila. Ang simbahan Katoliko, natural, lagi mga referensya, mga kasaysayan nga matuod, kinsa itong mga kawan na ipagpatay. Nga kabayan sa Inquisition, importante yun ang kasaysayan kay natugaan man na sa kamaturan kung unsa na panghitabo kaniadto. Kung unsa nagtabo kaniadto niya, naa kasaysayan nagpabiling. Nga atong mabasa, naa sa mga dagkong mga librarya na, sa mga university nga dagkong mga eskwelahan, naa. Yung mga lagi na itong mga pinangga, mga protestante, alam kung muna yung paghukom. Hukuman man ninyo ang simbahan Katoliko nga daghang gipagmatay. Mao na inyong simbahan, balaan, nga daghang gipagpatay. So, ito ninyo ang kasaysayan ay. Kung naganda ang kasaysayan, kung atong basihan, maura mo may kapildihan yan kung kasaysayan at yung basihan. Kung inyo lang ng ukayon, duwag, kuy-kuy ang kasaysayan, makatugma na sino, na kinisimbahan Katoliko, na adi at tinood, na nagatuod ng kinisimbahan Katoliko, may tinukod sa atong Diyos Kristo nga. Pili ang simbahan Katoliko, civil government, ang nangunan ng mga pinangga. Kaya, just mag-isbok, daghan kayo. Nabasa ko nga, mao ni balaan, mao ni santa ng simbahan Katoliko, mao ni tinukod sa atong Diyos Kristo ng simbahan, sa simbahan Katoliko, daghan kayong ipamatay. Kaya kung wala, wala di masahin na ni. Nagtuong yung nagkadaghanan nga simbahan, na puno sa kabakakan. Lamat ang nagdagabel nga daghan silang mga libro. At mga pabanan sa Hotos Catholic Pilipinas, mga chapters natin, mga libro, din, mausay, basihan. Mga nga, importante kayo ang kasaysayan sa simbahan Katoliko. Ganda? Okay, salamat Brad Mar ato sang pangbasahon ning mga mensahe nga gipadangat sa ato ang mga gikan sa atong mga kaigsuonan, gikan ni Brad Bugs Doterts is watching. Mayang hapon nimo bro, kauban nato ni si Bugs Doterts. O ingon man usab ni Brad Domingo Dinglasa is watching. Ako ni si Brad Domingo Dinglasa, bago kami amigo nakahigala sa Facebook nini, pero kaning tawhan na SDA ni siya, pero ligdong tarong ni nga pagka SDA. Kaya dili di pareha sa ubang mga SDA nga ako ang nakasiri nga may pagkabagyihon, murag bagyong Yolanda. Pero kani si Brad Domingo Dinglasa, maayohon ni buutan ni siya. Silang Saturn G. Rivas, pare-parehan sila kwan mga kinaiya. Si Brad Harold, mana nabasa naman ni Brad Dennis Patadilla, Happy Lord's Day, God bless. Si Brad si Brad Berhil Nakwa. Maing hapon nimo bro Berhil Nakwa. Gikan sa tabid ato ning kauban. Good PM mga bro. Minaw karon uban ako mga kaigsuonan sa GSK Santa Cruz sa tabid ni. May hapon ninyo bro, may pagpaminaw ninyong tanan uban sa mga kaubanan ni diha. Gikan ni Brad Robinson Timagos is watching. Murag si FD ni sa Lanao ni sila nga chapter. May hapon ninyo bro, kumusta mo diha? Asa ni? Ito sang wala kanya natin kapuslukan nga gikan usab ni Brad John Macper Unyade is watching. Ako ning silingan. Gikan ni Brad Denmark Apo is watching. Maayong hapon ni mo bro Denmark, dito ni sa Agusan tingali ni silang bro Denmark Apo. Mora to pre. Sa tanan nga nagpadala sa inyong mga message, salamat kayo. Kung mga kabanan usap, labi na sa kuan na Brad Berlin Nakwa, ubal sa pamilya, iyang isuon niya, nastabi, nga kanuna yung sa nga nagsunod sa itong manon nga naminaw. Wala nga, nanatay background gamay. Napaday pre, lain pre. Gikan sa Facebook page sa Station DXDD ang radyo television. Gikan ni gibasa naman nimo ganiya pero ako lang ni balikon. Gikan ni Jisa Makamandag. Good PM sir, watching in Valenzuela City, Metro Manila from Joel Rubio Casimiro. Gikan ni
Brad Arnold katong ipabalo nga dunay recollection karong Sabado Pizza 20 City sa may alauna sa hapon hangtod sa alas 4. Pagka alas 4 mosunod dayon ang Santos nga misa diha dito sa parokya sa St. Vincent de Paul, Pasay Parish. Welcome ang tanan nga mga kaigsuonan nga moapil katong mga CFD o dili CFD basta kursunada ganahan mo apil sa maong recollection. Welcome ang tanan nga motambong gikan usab ni Ninin watching from Laman Usamis dool ni gikan ni Brad Joey bro is watching mayong hapon nimo bro. Okay, balik nimo Brad Mar. Well, salamat kay Brad sa pagbasa sa mga message nga amo nang gitagapagtangan ang inyong mga message sa kabahin sa kanan nga nana mo yung background kabahin sa aming inquisition. So at least nga di na mo ma-aware ka mo ng kabahin na pinag ibato ni ninyo ni ikuha nyo ng kabahin sa inquisition mo na nga naa mo yung background gamay na labi na ito nagsunod sa tuong manon sa dahil sa pagtuong katoliko na importante kayo nga nagyo ang pagpanginaw niya naanap ang kadasig sa pagpanginaw niya makakapunta bisag gamay na lang sa atong pagtulunan at least nga natay mahatag usap ngadto sa atong mga kaigsuonan mo na nga importante sa inquisition na kay sa kung gingon kaniya ng pag-apel ng kaniya ang simbahan may gayag makmak ani gayag makmak ang simbahan na labi na sa mga pisko mo na nga kung wagi utubag nagpabilin yun nga ining simbahan nga atong kusukupan karon nga napulos kasaypanan. Mo na nga salamat sa atong mga kaigsuonan atong mga kabanan sa kadayang chapters nagkaroon sila ng mga libro nagmatuod nga kining inquisition dili gani mugna sa simbahan katoliko. In between po nga ang simbahan ug ang civil government naman ginaslay separation between civil and simbahan. So mao na nga ang civil government by mo mong ginagkuha ng inquisition. So mao na nga di gyud pwede ang simbahan nga magpaagas og dugo kay di gyud pwede. Mao na nga nagi mga settlement ang simbahan between sa mga irihes nga din mo'y ipangusgan sa itong mga pinangga nga mga protestante nga ang simbahan kuno mo'y responsable sa pagpamatay aning mga irihes. So at least sa akong kingon ang mga kasaysayan di man ginato na manubag ng kasaysayan. Di man ginato na makuha ng mga kasaysayan nga mao na nga mananamoy kasaysayan usab nga giakbang karon itugbang aning kasaysayan namong nga gipanggamit karon nga nagmatuod ng kining simbahan. Kining nga simbahan mga nagkuha ng inquisition wala po may kakuan. Inyo lang i-ataw-ataw. Sayod ta kini mga tumapinang nga protestante mga membro man kini mga membro mga patigusugan gyud ang kwan. Patigusugan gyud ang mga taki pero at least nga nay nanubag sa patulunan simbahan katoliko. Pinagi nang imong giingon Lagmar nga matud pa niya nga kana kunong di ba atong Marso 16 na sa ulong mata sa ika-500 ka tuig nga sa simbahan nahimot ang Kristiyanos ang Pilipinas. Doon na po ay naka-sharing Brad Mar nga SDA, babae. Sama sa imong giingon Brad Mar nga mayon taog makahatag sila og lig-on nga ebidensya, referensya nga nagmatuod nga ang mga pangulo sa simbahan mao'y nagpatay. Matod pa niya nga ang mga pari kuno sa simbahang Katoliko mao'y nagpapatay sa mga irihis, bisang mga irihis ay ilang itawag Brad Abil, mga Kristiyanos. Wa ilang ingon nga maong ang rason nga nung gipatay tungod kay dili kuno mosunod sa Domingo. Una nga pamatyon kuno. Ako siyang gipangayuan Brad Mar og referensya nga aron nga makapamatuod siya nga tinuod ang iyang gisulti. Minghatag siya og title sa libro, pero title ra sa libro wala siya mosulti og unsa nga page ug unsa nga volume. Ang iyang giingon ako i-search na Brad pangitaan na sa library. Kung na
Pwedeng bugayan ako ni makita gadahan libro sa library niya. O pila na katuig na ko na pinangita dito. Ako na siyang gipangutan na pinsay author sa maong libro, history man kana, di man kana history. Dili man siya makahatag muna nga wala gid siya nakapamatuod sa ingon nga 50 million ang gipatay sa mga pari kay dili mo sunod sa Domingo. O mo na yang ingon bisan sa maghisgot ganita, maghisgot lagi ta og bisan unsang topic, inquisition, simbahan, ang samputan gina ang padulungan gina sabat gina, mo gina ina. Ang ilang ipahimugatan nga dili ko numusunod sa Domingo kay buti na ko sabot nga nagbantay ko og Sabado, gusto pabalhinon og Domingo, ya kay dili man ko simba og Domingo, mo pat yon. Nga sama sa giingon ni Brad Abil kaganiha nga ang pulong inquisition dili intaw na patay ang gihisgutan kundi to investigate pag-imbestiga. O muna klaro nga explanation sa pulong inquisition na kay kining atong mga kaigsuonan makadungog og word nga inquisition wa na patay na din naa sa ilang huna-una. Balik ni mo Brad Mar. Maraming salamat kay Badan. Mao lagi na nga kung gamit ang mga referensya Badan, kung ipagbasa ni Badan lang tay page lang tay volume. Na ano kumpleto ato ni ipakita sa atong mga kaigsuonan. Parang gin Patricia nagita maghago og pangita. World history. Lagi ni dili gini history. Na kani ato ni ipakita sa Facebook kay salamat nga nakaani ni si Brad Abil dinhi. Ato ni ipakita dili ni history ato ang gigamit kundi history gini. Ang atong mga kaigsuonan Brad Abil mugamit sila og history, title ra history pero ang sulod history. Gabasa sila og history pero gihimuan nila og history. Pero kining ato ang gibasa gigamit ni Brad Abil history gini, wa gini himui og history. Kung unsay nasulod mao gina ang iyang gibasa. Daghan pa ni di lang nato tagsa-tagsaon kay bukat ng mga libro ha. Mga libro, may mga libro. Na di ka mabalik ko na may page o sa volume ato mga Isuti libro. man gitanan, way bias. Diso nung bugay mo hatag way volume may page. Wow. Sa ama to dapat print ako na. Kani Bible man eh Na tinuod din nga history gini, dili gini ingon nga bias ni dili ni tumo ning gigamit nato nga mga referensya. Tinuod din nga mga referensya. Balik nimo Brad Mar kay murag naman na nako Lagi brother, sa atong ingon ganyan nga sa persecution ganyan to sila ang Seventh-day Adventist. Mga itan yung kasaysayan be. Granting ito na admitting. Mga itan yung kasaysayan kung kamo ba ito ang Seventh-day Adventist sa mga panahon na. Kamo ba ito na panahon na nga gipang persecute na mga panahon na mga Seventh-day Adventist. Mga itan yung kasaysayan kung naabag yung mga kasaysayan nga kamo ba ito ang Seventh-day Adventist nga ipang gukod kaniya to. Wala nga, isod mo gayon gud nga noon, kaya tumapilang nga sa kung gingon ka ganiya ang mga bago man yung mga kuwan. Katong yung mga minister niyo, mga pastors, o katong mga sa Iglesia Manalo. Kaya lain na pag punta itong mapilang nga kay Iglesia Manalo, kay tutulong nila ang atong mga libro, batayanan po na. Wala nga, importante sa inquisition nga gisgupan niya ni Brad Abil. Kay utok sa makabasa to yung only background. Putulunan si Mga Katoliko. Ningon yun ang unahula sa nakabasa nga, grabe din si Mga Katoliko, no? Nga naman napasakot ko ni Timbahala nga, grabe din ibang pamatayan eh. Mga mga ni Santa, Balaan, ang simbahan niya, grabe ni. Kuano das ba? Mo na nga. Salamat na nga daghan usab nga nanubag aning mga putulungan na. Daghan ang ning tubag kabahin sa inquisition nga din sa civil government niya ang pangitabo di ni simbahan to investigate. Mo na nga ka-importante. Di ta nga ningon hukom ta ato bilang tanawon kung unsa di tinugdan ang inquisition. Idiserta mo conclude nga kining simbahan. Mo ba kining simbahan? Ang nga itong mga makabati og
tingo sa motor, ang butso sa motor, makaingon mag buto to sa kusin. Mga nga, kinahanglan, magtuon ta. Atong i-challenge sa atong mag-igsoon ng mga protestante, mga pastors. Magtuon ta. Kaya nga, nagtuon may napanunod sa mga kasaysayan ba? Pero inyo lang ilaktaw-laktawan. Inyo lang ilaktaw-laktawan, o hindi mo gusto nga mubasa. Kanalang Gloria Encyclopedia, page 106, page 106. Naamang yun na sa kasaysayan nga matuod nga ang simbahan din po sa atong Kristo, pero wala man na inyong naidinay. At kuha naman na sinulat na sa mga tao. Ang dili tao ng sulat na matintik man nila, tinuod man nila, gidawat na dagkong mga ladradyan sa tibok nasod. Nga matuod nga kanang simbahan ni gitukod kayo sa Panginoon Kristo. Mao na ang simbahan. Mao na nga ang inquisition sa kasaysayan nahitabo na civil government. Kaya sa gingon kung niya ang simbahan di gusto paagas o dugo. Mao na nga unsa ka importante ha ang magpagtulungan sa simbahan Katoliko niya. Inyo lang ginayano pag-ingon nga ang simbahan Katoliko makasala daghang itong patay. Mana nga isip kita mga binanyagan ana po dato ang pagtuon kay huyang atong kondisyon, huyang atong pagtuon. Nya karang kusog kay ang social media karon. Sa Facebook pati kusog ka. Nya ato huyang tas pagtuon. Labi na ako sa Papa mingon ng mapintas, mananap mapintas. So, maka discourage sa itong mapigsuran niya. Malagi nga, kinahanglan magtuon ka nga sinseros pagtuon. Pag di, hukom na yun, di po mo judge. Kaya ang pagbukom, di mo na, sala mo na. Ang nga, isip kita mga binunyagan, isip kita sundalo ni Kristo nga din sa pagkumpirma ko sundalo ta ni Kristo nga daghan kay mga sundalo ni Kristo karon nga wag gyud mangalagad sa simbahan nga ang kumpirma ikuan mo na lang sundalo ko ta ni Kristo. Asa na mga itong pagkasundalo ni Kristo isip mga kumpirmahan asa na nito mga kaigsunan karon mga kumpirmahan ang uban na ba? Nagawat ba? Wala eh. Hindi lang. Mga nga, ang hangyo ta, isip kita na kumpirmahan sa simbahan, isip mga sundalo ni Kristo, isip tigpanlipod sa atong pinagkamo ka. Kay isip kita mga binunyagan, na to ang pagpaningkamo, pagpanalipod sa atong isip kita mga kuhan, kumpirmado ta nga di kita sundalo ni Kristo na din atong magamit na asa naman ang uban ka ng mga kumpirmahan. Wala ay, wala nila ganita ang pagkasundalo sa Panginoon Kristo. Manang kamot ta, mga pinangga nga din atong makigsunan mga protestante bisan pa nga na nila ang bato sa kasing-kasing. Ato gipon lang yampo ato ni kung ikuha na atong pagtulungan kabahan sa Inquisition. Kaya takot ka rin pagtulungan sa Inquisition. Takot ka rin ang Inquisition niya. Sa ingon nga, huyang kas pagtuo, waka pagtuki. So makontrol ta. Hindi dahil akong gipasakupan niya sa Simbahan Katoliko. Grabe dahil mahawa ko ano. Wala nga. Kinahanglan magtuon ka. Kay ang pagtulunan sa Simbahan Katoliko, alam mga katanan, bukas mo na. Wala nga natin mga pagtulong sa Bible study, apil ka. Kaya harang kita usab mga kakon sa pagtulungan na din nata nagpasakop sa simbahan. Nya, sundalo ta ni Kristo niya, watay armas. Usaha man ito pagpalipod. Watay armas ika sa gubang.
sa matakis simbahan Katoliko. Kung sa mga Katoliko niya na daghan na pang masakas-sakas pa ni Manay. Kung share sa pagtuo. Kung kita masaktan ta na. So, magtandol-tandol lang ta. Kung sa mga ika encounter sa itong pagtununan. Kung sa mga encounter, batok sa itong mga pinangga kang magsakas-sakas pa ni Manay nga nagtudlong sa pulong sa Ginoo niya paghuman after mga 10 minutes muatake na simbahan Katoliko. Mabinagin sa itong gisulta ng Inquisition ng persecuted kanyato. Grabe kanyato, sa naroon sa Ruiz, ikaw kanyato, grabe sa naroon sa Ruiz eh. Gigapo sa tiyo ni sa naroon sa Ruiz, nahin pa rin niya, gituslog sa ito yung ulo, sa baril nga nagtubig. Para natin i-give up ang iyong pagtuo. I-torture kayo para i-give up ang iyong pagtuo isip mga Kristiyanos. Pero wag ka nag-give up ni San Lorenzo Ruiz. Ngayon sa San Lorenzo Ruiz, bisan pag na ako isang kalibo nga kinabuhi, di ko na ako i-give up ang akong pagtuo. Hindi man ka. Taghan pa itong ipagpakaos diyo. Taghan pa itong ipagbato, ipagsunog. Gumikan sa isurrender nila ng pagtuo isip mga Kristiyanos, pero wag yun ng isurrender. Mga simbahan ka daw karon, pagtinaghan ng martyrs. Pagtinaghan ng martyrs. Mga kay gumikan, wag yun yung lagi tahan. Wag yun lagi give up ang pagtuo. Ilang gibarugan ang ilang pagtuo. Kita no? Kuban mga protestante, ang bagay, gaan ka nila ilang mga sakop ning tapon speaker sakop dako dito mahimo. Pero ang simbahan Katoliko, mga misyonaryo wa kay mahadlok. Bisan pag dito sa laing mga nasod ng Muslim area na critical kayo ang Christians kanito, pero ato karon bisan pag kayo magdala kang rosaryohan dito, dala kang Biblia, ikapin ba? Igimikan, may hangga, Kristiyanos na ini. Aksyon na ni. Kung ano ang mga misyonaryo. Daghan ang misyonaryo ng mga matay kinikan. Sa pagsangya lang sa itong pagtungo sa mga Kristiyanos. May gipang persecute, gipang lutos. Kanyang to, hantod karon lagi pa rin. May bagong may pagpari, ipatay ito. Mga misyonaryo, may gimikan. Ambot kung sa ilang kuwan, di na gusto nga mudawat sa pagtununan sa Kristiyanos. Ang yawa na usap, di ba mudawat ibang pagtununan sa yawa sa isip Kristiyanos, pagtununan sa ating Kristo. Ang tanan nga, mga pagtununan atong ibang karon, iyan ni Ginoo. Iyan ni Ginoo. Kung supako nimo, dili na kaya sa Ginoo. Isupak mo yung pagtununan sa Ginoo. Mga nga, daghan kayo ni supak. Mga po ng yawa. Isupak ang patulungan sa mga Katoliko. Mga sa kanya tumapunan ng Protestante. Halos parang girijik ang patulungan sa mga Katoliko. Kaya kung girijik na ang patulungan sa mga Katoliko, so therefore girijik niya ang atong Yesus Cristo. Kaya iyang na yung mga patulungan. So mga nga, atong kapalandungan, kung i-atake nimo ang patulungan sa mga Katoliko, sama ra sa i-atake nimo ang atong Yesus Cristo, yan ituo mo kas Cristo. Yawa ka mo tuos pagdulan ng Cristo. Wala nga, importante kayo na kini-inquisition gistutan na ron, nasa nga referensya. Nasa mga referensya, nasa mga kasaysayan. Kaya matulog din nga ka ng tuwan, inuod, prudent yun, na kini mga libro ang ipanggamit, na yun eh. Kung ingon ka, naadas libro, pagkitaalan niya, Brad. Magbuntag kang kinangita, asa, wag lipids, wag bulyo. Mga nga, importante, sa pagtulungan sa simbahan Katoliko, alas-tis naman eh. Alas-tis naman eh, naglipat nga. So, masing na pa yung sunod na turuan. So, sa ngalan nga sa tungalang ng Arsobispo, sa Archbishop Martin Muhammad,
atong station manager, atong program director pada Manila Kilia, atong gikawan dari master control, si engineer media, itu sa transmitter sa si engineer Jan Pabarian, niya atong CEO si Father Darrell Rosales, ini yung upo sa Kalagad Barrio, kauban atong effective na tabi, atong Bradane, Tamaraw, atong pagkaroon si Brad Abel Tubagat, mingon na ito, maayong atong Peninsulan, Visayas o Mindanao. Inyong nabuti ang tulungan o gayago sa Manila. Gagaksan naman sa inyong pagpayaw.